Inaagaw ng best friend ko ang boyfriend ko pero nagbulag-bulagan ako dito. Minsan naiisip ko kung bakit ako nagtiyaga sa friendship namin ni Jenna. Alam kong deep down hindi niya ako gusto. Pero for some reason lagi akong bumabalik. Nagkakilala kami nung high school. Pareho kaming transferees sa bagong school at nag-click kami agad. Magaling siyang makisama, masayahin at sobrang outgoing. Pero habang tumatagal napansin kong siya palagi ang nasa spotlight. Ako? Parang palaging extra lang sa background. May attitude siya sa akin na hindi ko gusto. Pero inisip ko na lang na naturalesa niya, kaya hindi ko na lang pinapansin. Madalas hindi ko alam kung joke lang ba o talagang may kakaibang paraan siya ng pakikipag-usap sa akin. For example, sa group projects namin, magjo-joke siya na kung sana daw tamad na akong gumawa ng part ko, inassign na lang niya akong magdala ng food para kahit paano useful ang ambag ko. O kung ako daw pala ang personal na magluluto ng ambag ko sa outing, sana sinabi ko para nakapag-chip in na lang ng pang Jollibee kaysa wala kaming makain. Or kung sana daw balak ko palang magpambahay lang sa boy watching namin sa mall, sana sinabi ko para nakapagdala siya ng magandang outfit para sa akin. Damit ng mother niya, since yun lang ang kasya sa akin. Medyo chubby kasi ako. At sa lahat ng joke niyang yun, tatawa lang ako pero bothered ako dahil parang hindi naman totoong joke sa kanya. Maaring hindi ako kasing galing niya sa school at ordinary lang din ang luto ko at hindi rin ako kasing porma niya. Pero hindi naman ako bobo. Hindi rin nakakasuka ang luto ko at hindi naman pambahay ang mga damit ko. Kaya ang hirap malaman kung exage na joke lang ang sinasabi niya o totoong ganoon ang tingin niya sa akin. Kaya naman pinabayaan ko na lang. Tinawanan ko na lang. Anyway, high school pa kami noon. Besides, everyone loved Jenna. Siya ang life of the party. Ako? Kumbaga sa pelikula ako yung extra at siya ang bida. After high school, nag-college kami sa magkaibang universities pero hindi naman talaga naputol ang friendship namin. Lagi siyang nagchat-chat at nagkukwento ng achievements niya. At kapag nagkikita kami, dinodominate niya ang usapan. May boyfriend ako noon si Mateo, nakilala rin niya. Hindi sila close pero every time nababanggitin ko si Mateo, parang may sarcasm yung replies niya. Parang hindi siya talaga masaya for me. One time, nagkayayaan kami ng barkada na magkita after a few months of not hanging out. Excited ang lahat pati ako. Sinabi ko pa kay Mateo na sumama. Pero nung makita ni Jenna na naglalakad kaming magkasama ni Mateo papunta sa resto, may kakaibang tingin siya sa akin. Hindi ko agad na-gets pero nung kumakain na kami, napansin ko na ini-interrupt niya ako tuwing magsasalita ako. She would say things like, "Maya, remember nung ganito ang ginawa mo dati?" At pagkatapos nun, lahat ng tao sa table, nakafocus na sa kanya. At ako ang tinatawanan kasi inexage niya lahat ng mga nagawa ko noon, na normal lang naman pero pinalabas niya na parang nakakahiya. O kaya ako ang dahilan kaya napahamak ang grupo. Like yung one time na nag-slumber party kami, at dahil daw sa katakawan ko, nag-LBM kaming lahat dahil nagpilit akong mag-isaw kami sa kanto. O yung time na dahil daw tulog ako ng tulog kaya na-late kami sa submission, mga ganon. Grabe yung inis ko. Kasi naisip kong kung ang purpose niya ay magpatawa, bakit ako ang ginamit niya? Pero hindi ako umimik. She's still my friend, right? Naisip ko na baka nag-overthink lang ako. Baka sensitive lang ako dahil kay Mateo. Pero sa tuwing magkikita-kita mula noon nakasama si Mateo, ganun ang ginagawa niya. A few months later, nag-organize ako ng surprise birthday party for Mateo. I wanted everything to be perfect. Ako na nga ang nagplano, nag-asikaso ng decorations, nagluto ng pagkain. I even made sure na yung mga friends namin, including Jenna, were invited. Excited ako kasi chance ko yon para ipakita kay Mateo kung gaano ko siya kamahal. Pero nung dumating si Jenna sa party, I noticed how she made everything about her. Pagpasok pa lang niya sa venue, ang daming papuri sa kanya dahil sa suot niya na masyadong revealing. Napansin ko rin na every time nakakausapin ko si Mateo o ang friends namin sisingit si Jenna, parang she was trying to steal the spotlight kahit yung gabing yon para sa amin ni Mateo. The worst part? Nung hahatiin na ang cake, tumayo siya sa tabi ni Mateo as if siya yung girlfriend habang ako ang nagpipicture. She even joked, "Maya, next time baka ako na yung mag-organize ha? Mas bagay ata ako dito." Everyone laughed pero ako, sobrang na bad trip. Pero dahil gusto kong maging kalmado, ngumiti na lang ako. Tedma na lang. Hanggang umandar ang panahon. May trabaho na ako. Going strong kami ni Mateo. Si Jenna nagkaroon na rin ng boyfriend at bihira na kaming magkita. Pero may mga time pa rin na iba ang dating niya sa akin. Like, kahit sa social media napapansin ko yon. Tuwing magpo-post ako ng achievements ko or ng good news sa career ko, madalas na something like this ang linyahan niya. Good job, Maya. I'm so proud of you. Baka next time mas bongga pa. It sounded supportive pero may something. Alam mo yon? Parang not enough ang achievements ko para sa kanya.
Things escalated nung nag-break si Jenna at yung BF niya. Naging mas seryoso na kami ni Mateo that time. At dahil naghahanap ng kalinga si Jenna after her allegedly painful breakup, lagi kaming nagmi-meet. Usually, kasama ko si Mateo. Napapansin ko na every time nandyan si Jenna, he would be a little different. He would laugh harder at her jokes, pay more attention when she spoke. Minsan, pakiramdam ko ako ang third wheel sa relasyon namin. Isang gabi nagkita kami para mag-dinner with friends, including Jenna. I noticed na mas madalas ang eye contact nila ni Mateo, parang may sarili silang mundo. It was subtle, but it was enough to plant doubts in my mind. After dinner, kinumpronta ko na si Mateo. Sobra ka naman, he said, brushing it off. Jenna's your best friend. Wala namang mali sa pagiging close namin, right? Hindi ko alam kung anong iisipin. Tama naman siya. Pero may kung ano doon na hindi tama sa pakiramdam ko. At lumala ang lahat ng magpa-party si Jenna. Maliit na gathering lang, karamihan ng bisita, close friends namin. Pero nung gabing yon, I felt out of place. Parang ako na lang yung hindi belong. Halos hindi na naghiwalay sina Jenna at Mateo. Narinig ko silang nag-uusap sa kusina. Tumatawa si Jenna tungkol sa kung saan at ang sabi, "Alam mo Mateo, you deserve better. Sobrang plain ni Maya for you. You need someone who can keep up with your energy." Hindi ko alam kung paano ko naitago yung nararamdaman ko. Gusto kong sumigaw. Kumprontahin siya doon mismo. Pero nanatili lang akong nakatayo doon. Parang nagyelo ang katawan ko. Grabe ang betrayal, masyadong malalim na para bang nabasag ang puso ko. Kinabukasan hindi ko na natiis. Kailangan ko nang makausap si Mateo. Sinabi ko sa kanya ang narinig ko at nagulat siya. Hindi ko alam, Maya. Hindi ko talaga yun napansin. Ikaw ang mahal ko. I don't know why I let her get between us. I wanted to believe him pero parang hindi na sapat ang mga salita. I also realized something that night. Hindi lang si Mateo ang problema. It was Jenna. She had been toxic for so long pero binaliwala ko yun dahil sa history namin. Marami na kaming pinagdaanan pero hindi yun excuse para gawin niya sa akin to. Nung hinarap ko si Jenna, ni hindi siya nag-deny. Maya, let's be real. You're not on my level. I don't know why Mateo's even with you. Doon ko napagtanto na hindi na friendship ang meron kami. Hindi ito tungkol sa pagiging magkaibigan. Tungkol ito sa control. Gusto ni Jenna na i-down ako, na siguruhing hindi ko maramdaman na enough ako. Pagkatapos ng confrontation namin, tinapos ko na ang ugnayan namin ni Jenna. Hindi naging madali dahil ang dami naming pinagsamahan. Losing her felt like losing a part of myself. Pero alam ko na kailangan ko nang gawin yon. Mateo proved himself to me at inayos namin ang relasyon namin. Narealize ko na hindi ko kailangan ng toxic friendship para i-validate ang worth ko. Sa loob ng napakahabang panahon, pinabayaan kong maging anino lang ako ni Jenna dahil natakot akong mawala ang friendship namin. Pero sa huli, mas maganda pa ang nakuha ko sa pagkawala niya. Self-respect at isang relationship kasama ang isang lalaking alam kong mahal ako. Looking back, hindi ako makapaniwala na tiniis ko ang lahat para sa pagkakaibigan namin. Pero ngayon natuto na ako. Kung minsan, kailangan mong pakawalan ang mga taong itinatali ka para hindi ka makalipad. Sa ganung paraan mo lang kasi mahahanap ang mga taong itataas ka sa halip na hilahin ka pababa.